Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin, komentuhan po natin. Ito pong plus report po sa isang radio station po ng DZMM. Mga kababayan, meron po silang plus report na si Mayor Magalong daw po. Mayor Magalong ay nagbitiw na po bilang special advisor ng Independent Commission po na binuo po ni BBM, mga katambay. Ito po, pakinggan po muna natin ang plus report at syempre po, komentuhan po natin, mga kababayan. Alamin po natin na nagmamadaling balita. Ayan, mula po sa ating Radyo Patrol na si Jom Garner. Jom, ano yung iyong balitang daladala? Aimee nagbitiw na sa kanyang tungkulin bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa kanyang liham na pagbibitiw na ipinadala ngayong araw, September 26, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Magalong na ang mga pahayag mula sa Malacanang hinggil sa kanyang posisyon ay salungat sa mga kondisyon na kanyang pagkakatalaga dahil dito, aniya, nabawasan ng bisa at mandato niya ng tungkuling ipinagkatiwala sa kanya. Dagdag pa ni Magalong, nagkaroon na ng mga sitwasyon na kapagbibigay duda sa tunay na kalayaan ng komisyon dahilan upang hindi na raw maging makabuluhan ang kanyang pananatili sa nasabing pwesto. Binigyan din ng alkalde na hindi niya napabayaan at hindi kailan mapapabayaan ang kanyang pangunahing tungkulin sa mamamayan ng Baguio na aniyay nananatiling nasa sentro ng kanyang paglilingkod. Epektibo kaagad ang kanyang pagbibitiw bilang special advisor ng ICI. Bago rito, sinabi ng Malacanang ngayong araw na tinitingnan ng legal team ng Pangulo kung may naging paglabag sa probisyon ng konstitusyon sa pagkakatalaga ni Magalong bilang special advisor ng ICI. Ito ay matapos makakuha ng kaliwat kanang puna mula sa ilang grupo ang kanyang papel sa ICI habang kasalukuyan pa rin siyang nanunungkulan bilang alkalde ng Baguio City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Mga tambay, kinumpirma na po ng DZMM radio station na wala na po, nagretiro na po ang isang mayor, mga tambay, ng pagiging advisor po ng Independent Commission po na nag-iimbestiga po sa maanumalyang flood control. Buti naman po. Ako po, pumapabor po ako doon dahil wala naman po kakwenta-kwenta yata umano ang nangyayari investigasyon. Hindi po kasi ganyan ang nakikita kong gustong mangyari ni Mayor Magalong. Sa dami po ng sinasabi po ni Mayor Magalong noong mga panahon po na hindi pa po siya kinukuha ng Pangulo bilang maging special advisor. Di ba? Halos lahat po ng politiko ay sinasabi niya. Napakarami pong politiko na involved, lalong-lalo po sa mga kickback o patong o komisyon. Hindi po ba? Kaya lang po, ano po ang nangyayari po sa investigasyon po nila? Saan lang po tumututok ang kanilang investigasyon, mga kababayan? Puro sa baba. Nasa baba pa lang po sila. Hindi po ba? Puro po saan? Sa DPWH. Sa mga contractors, mga kababayan. At piling-piling lugar pa. Piling-pili. At napakahirap po nilang magbanggit. Itong independent na tinatawag, itong independent commission na ito. Napakahirap at hirap na hirap pong magbanggit. Man lang ng pangalan ng mga politiko sa mga distrito na iniimbestigahan po nila. At ayaw po nilang maglabas. Ayaw po nilang maglabas, mga tambay, ng mga sinasabing findings ng mga iniimbestigahan nila at mukha rin po yatang hindi isa sa publiko ang kanilang gagawing pagdinig o hearing o sinasabing dito sa kanilang mga natuklasan na mga maanumalya lalong-lalo daw po sa flood control. Hindi po ba? Hindi po 'yan. Hindi po ganyang style ang gusto ni Mayor Magalong, mga kababayan. Magtatagal lang po na magtatagal at malulubog lang po na malulubog sa kahihiyan ang mga investigasyon na mangyayari po dyan. Una-una, hindi naman po talaga independent yan. Hindi naman po independent yan eh. Sino po ba nagtalaga dyan? Sino po ba namili riyan?
Hindi po ba palasyo? Palasyo ang namili at nagtalaga diyan sa sinasabing independent commission na yan. Di ba? Palasyo! Paano magiging independent yan? Kung palasyo namili. Di ba? Dapat ang mamimili niyan, taong bayan. Number 1. Dahil pera ng taong bayan ang pinagnanakaw nila. Hindi po ba? Kasi po sa ibang bansa, ang namimili po, taong bayan. Di po ba ang mamamayan ang namimili sa mga bansa? Di po ba ang nagtatalaga? Pinagbobotohan po ng taong bayan. Katulad po sa Amerika, binoboto po nila ang maitinatalaga ron. Di ba? Pati nga po doon ang pulis, yung pinaka-PNP chief nila sa Amerika, lalong-lalo sa mga state yata, kasi doon by state po, mga kababayan, sa Amerika. Binoboto po, hindi po ang presidente naglalagay at hindi rin po mga gobernador at hindi mayor ang nagtatalaga po ng pinaka chief nila, chief head. 'Di ba? Sa kanilang mga estado o sa kanilang mga state. Binoboto ng tao. Hindi po katulad sa ating bansa. Politiko, pangulo ang nagtatalaga, mga kabayan. Pati po sa mga korte nila, yung korte, tao pa rin. Ang magiging sa state po nila, mga state sa Amerika, tao pa rin ang bumoboto nang maglalagay ng pinatawag na state judge nila. Di ba? Kung hindi po nagkakamali si Kamanong. Ang kapangyarihan po halos sa ibang bansa, katulad po ng hinahangaan po natin na Estados Unidos, ay tao ang may kapangyarihan. Lalong-lalo po sa mga ganitong klase po na napakadelikado po, mga kabayan. Dahil ang mga sangkot po rito ay mga politiko. Talamak na korupsyon. Grabe po, mahigit 3 taon. Di ba? Napakarami na nga po pinasabog ni Mayor Magalong. Pati po mga kaperahan ng politiko. Mga Bolt. Di ba? Siya nagpasabog po niyan mga Bolt. Kung saan-saan daw po ang pera ng mga politiko na napanood na rin po natin sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Yung pinasabog po ni ex-Marine doon. Di ba? Mga kabayan, ano po yung sinasabi ni ex-Marine doon? Talagang totoo po pala na van na pera ang talagang dinadala po nila ron. Di po ba? Yung si Orly Gutesa, si ex-Marine. Di po ba? Sinasabi po ni Sir Orly doon na talagang yung po mag-deliver sila. Kaya nga po, nagtutugma ron sa sinasabi ni Mayor Magalong na may katotohanan na talaga ang mga nakaw na pera ay nailalagay lang po sa mga condominium nila, sa mga malalaki nilang mansyon at sa malalaki nilang mga Bolt. Hindi po ba? Tapos, ganito lang ang gagawing pag-iimbestiga ng Independent Commission? Ganyan lang? Puro pupuntahan lang nila yung mga flood control? Kaya si Kamanong ay pabor na pabor po ako, mga kabayan. Tama-tama po na si Mayor Magalong po ay nagbitiw na. Nagbitiw na po siya. Dahil darating po ang panahon, mga kabayan, ay magiging kahiya-hiya lang po siya dyan. Magiging kahiya-hiya lang po ang magiging investigasyon niya dyan, mga kababayan. Dahil unang-una, ang tinututukan po ngayon ng Independent Commission na yan ay puro gurame. Yung sinasabi po ni Senator Marcoleta. Ang gusto mo lang hulihin at ang gusto mo lang tutukan ay mga gurame. Hindi po ba? Gurame. Hindi po katulad ni Senator Marcoleta. Ang gusto niyang mangyari, plapla, malalaking isda, balyena pa nga hanggat maaari, balyena, mga pating. Hindi po ba? Mga budanding ang dapat mahuli. Kaya nga po nitong nakarang hearing, di po ba? Meron pong nagpaputok doon na talagang ang mga balyena na po, budanding, hindi lang plapla ang pinangalanan po ni Sir Orly, di ba? Gutesa, di ba? Nahando na ang speaker. Hindi po ba? Nahando na ang Saldico at yung mga congressman, pati nga yung party list ng mga tulpo, di ba? Yung ACT-CIA nadawit na rin po at mga ilang congressman dito po sa pinahayag ni Orly Gutesa, di ba? At syempre po ni Sir Bernardo, di ba? Pinasabog na rin ni dating DPWH sa Yusek Bernardo, di ba? Ang Malacanang
Nakakapasok na rin doon ang komisyon ng flood control. Ganun po ang bagay kay Mayor Magalong. Ganun dapat na komisyon. Tutugisin mo yung malalaking isda, malalaking balyena, mga butanding, di ba? Yung mga matatakaw, yung mga pating. Hindi po ba? Hindi lang ito mga gurame. Tututukan mo mga gurame. Madali mo nang hulihin yan at madali mo nang panagutin yan. Yung mga nasa DPWH na yan, mga tambay, madali na po yan. Pati yung mga contractors, madali na po yan. Unang-una, i-freeze mo lang ang mga ari-arian yan. I-freeze mo mga pera niyan. Hindi na maaagalaw agad-agad yan basta-basta. At siyempre, i-hold mo na lahat para hindi sila makalabas ng bansa. Lahat sila, tapos na. I-hold mo. Di ba? Tapos ngayon, saka mo tutukan itong malalaking isda para aantimano, ma-freeze din po ang ari-arian nila. Hindi na rin po magalaw at mailipat sa ibang bansa ang kanilang mga ari-arian o ang kanilang kayamanan. Hindi po ba? Napaka-importante kasi unahin, mga kabayan, ang malalaking isda. Kasi yung malalaking isda po, pwede pong umalis yun. Pwedeng tumakas, dala-dala ang pera ng taong bayan. Madali po nilang dalin yun, yung mga malalaking isda na politiko. Hindi ba? Madali nilang tanggalin ang pera sa ating bansa. Marami na pong pamamaraan ngayon. Lalong-lalo po nasa kapangyarihan sila. Hindi po ba? Kaya nilang gawin yon. Yung Philippine money, napakadali po nilang gawing dolyar yon. Di ba? Napakadali lang gawin yon sa lahat ng pamaraan. Pwede nga nilang gawing ginto yon. Hindi po ba? At pwede po nilang ipasok yon sa mga cryptocurrency. Di ba? Yan po ang napakadadaling pamaraan pag ipinasok mo agad yan, di ba? Sa mga crypto, sa mga online business. Hindi po ba? Hindi mo na kailangan isakay sa barko yan. Hindi mo na kailangan isakay pa yan kung saan-saan. Hindi po ba? At syempre, yung mga tao na yan, may mga private plane yan. May mga private jet yan. Hindi po ba? At yung mga tao na yan ay marami rin pong hawak-hawak na iba't ibang passport po yata. Hindi po ba? Hindi lang naman po Philippine passport ang karga-arga ng karamihan dyan. Hindi po ba? Kaya saludo po tayo. Saludo po si Kamanong. Saludo po kay Mayor Magalong. Dahil po nagbitiw na po siya dyan. Dahil una-una, mga kababayan, babagsak lang po ang kanyang karir dyan. Mga kababayan, hindi po magiging maganda po para sa isang mayor na malinis ang kanyang hangarin sa ating bansa, na talagang hanggat maaari mabawasan ang napakalaking porsyento ng korupsyon. Pero sasamahan niya mismo yung grupo na nahan doon ang malaking korupsyon. Di po ba? Mas kahiya-hiya ka nun. Lumalaban ka sa korupsyon at ibinubunyag mo, ini-expose mo ang korupsyon, pero doon ka nakakasama sa administrasyon na punong-puno na korupsyon, na yun ang sinasabi ng taong bayan na nangurakot at nagnakaw ng mahigit 3 taon sa bansa. Tapos doon ka sasama sa grupo na yon at sasabihin na kayo pa ang mag-iimbestiga. Hindi po ba kahihiya-hiya yon, Mayor Magalong? Lalo-lalo sa inyong karir. Meron pa naman kayong future na pagdating ng mga araw ay pwede kayo maging senador. Hindi po ba? Pwede rin kayo maging congressman. Hindi po ba? Pwede kayo maging senador. Tapos, masisira lang ang inyong reputasyon dahil sasamahan nyo ang grupo na isinusuka na ng taong bayan ng administrasyon dahil sa korupsyon. Hindi po ba, mga kabayan? Ang dapat sa inyo, ang samahan nyo, sila Senator Marcoleta, yung mga mag-iimbestiga para sa tama at walang kinatatakutan, nagbubunyag at talagang hinahanap ang malalaking isda. Hindi po ba, Mayor Magalong? Kaya tamang-tama po yan, nagbitiw na po kayo, mga kababayan. At ipagpatuloy nyo po yan, Mayor Magalong. Pwede naman po kayo mag-imbestiga ng sarili ninyo dahil may kakayahan naman po kayo, Mayor Magalong. Dahil una-una, dati po kayong pulis at kayo po'y dating general. At ang balita po naman, ang inyong record ay talagang sanay na sanay po kayo sa investigasyon. At syempre po, meron naman po kayong kapangyarihan kahit papaano dahil kayo po ay taong gobyerno, isa po kayong mayor. Kaya lang syempre bilang mayor, limitado lang po ang galaw ninyo. Hindi po ba? Pero malaking tulong po kayo. Lalong-lalo po kung makukumbida ba kayo sa Senate hearing ng Blue Ribbon Committee. Hindi po ba?
Marami pa po kayong pwedeng sabihin dyan at maging witness sa mga nasaksihan at mga nangyari po ng mga proyekto sa Baguio City. Hindi po ba? Dahil marami rin pong proyekto ang gobyerno dyan. Hindi po ba? Sa inyo pong probinsya ng Baguio City. Lalong-lalo ang inyong mga congressman dyan. Nakakuha po yan ng mga proyekto, mga kababayan. Kaya yan po mga tambay, ang plus report po ni Mayor Magalong na siya po ay nagbitiw na sa binuo po na binuo ng presidente, binuo ng Malacanang na independent daw, pero sila po ang nagbuo at sila rin po ang pinagbibintangan ng mahigit 3 taong korupsyon. Pero sila po ang nagbuo ng mag-iimbestiga ng korupsyon. Unbelievable! Hindi naman po tayo tangat bobo, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, at sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo. At yung panalangin po natin mga kababayan, pagsama-samahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulo, na maingatan po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay ng ating dating Pangulo at makabalik pa po sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga panalangin. At ganoon din po mga tambay, tayo po'y manalangin at pagdasal sa ating pong kaligtasan at ang ating buong sambahayanan. Maraming salamat po sa muli. Ingat-ingat po. Bye-bye.